Kayo po ay nanonood sa UCF TV. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Sabi ng salita ng Panginoon, sa pagpupuri, kailangan merong galak, merong saya, merong tuwa. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap lang, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatid na puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapaga, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para lang sa ating Diyos na buhay. Amen. Minsan pa, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan. Yan ang pangako ng Panginoon. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, hallelujah! Minsan ba handog niya sa Kanya? Hallelujah! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Purihin ang Diyos na buhay ay para lang sa Kanya. Para lang sa'yo, Panginoon. Sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Tayo ay di magagapit, tayo ay laging magwawagi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ating harit manunubo. Minsan pa, tayo ay di magagapit, tayo ay laging magwawagi. Ang aming pagpupuri, buong puso namin iniaalay sa iyo, Panginoon. Sa ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, huwag mong sasayangin ang tawag ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Tayo ay di magagapit, tayo ay laging magwawagi sa
pangalan ni Jesus, ating harit pagtutubos. minsan tayo hindi magagapi. Tayo ay di magagapi, tayo ay laging magwawagi, Kaya't ang papuring tunay, puso inaalay namin sa iyo, sa Panginoon. ating Diyos na buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag mong sayangin, taglay mong kapangyarihan. Huwag mong mamalitin, Diyos Ang Diyos mo, mapagtagumpay. siya'y mapagtagumpay. Hallelujah! Tayo ay di magagapi, tayo ay laging magwawagi sa pangalan ni Jesus, ating harit manlulubos. Tayo hindi magagapi. Tayo ay di magagapi, tayo ay laging magwawagi, kaya't ang papuring tunay, puso ialay Isa pa. sa ating Diyos na buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa Kanya. Huwag mong sayangin, taglay mong kapangyarihan. At huwag mong mamalitin. Dahil ang ating Diyos, siya'y mapagtagumpay. Hallelujah! O tayo ay di magagapi, tayo ay laging magwawagi sa pangalan ni Jesus, ating harit manlulubos. Tayo hindi magagapi. Tayo ay di magagapi, tayo ay laging magwawagi, kaya't ang papuring tunay, puso ialay Sa ating Diyos. sa ating Diyos na buhay. Amen? Ialay natin Sa sa ating Diyos na buhay. Tunay kang buhay. Sa ating Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ang Diyos sa buhay. Sa iyong pag-ibig, ako'y mananali, Panginoon. Ikaw ay tapat, biyaya mo ay sapat. Sa iyong pag-ibig. Sa iyong pag-ibig, ako'y mananali, Panginoon. Ikaw ay tapat, biyaya mo ay sapat. Wala kang katulad. Wala kang kapantay. Purihin ka, O Diyos. O Diyos, wala kang katulad. Wala kang kapantay. Wala kang kapantay. Purihin ka, purihin ka, O Kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa kamay mo na patuloy na gumagabay. sa iyong pag-ibig. Ako'y nananali, Panginoon. Ikaw ay tapat,
Wala kang katulad. Wala Wala kang kapantay. Purihin ka, Purihin ka. O Diyos. Wala kang Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, sa uling pagkakataon. O Diyos. Purihin ka. Purihin ka, Purihin ka. O Diyos. Oh, purihin ka, oh Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Ako ay sasamba. Sabihin mo sa Diyos, Wala kang katulad. Wala kang kapantay. Sa puso ay tanging ikaw, handog ay buong buhay. Purihin, awitan kita, tanging ikaw lang. Wala nang iba, Panginoon. Minsan pa, sasamba. pupurihin, oh pupurihin, awitan kita, tanging ikaw lang. Wala nang iba, hallelujah. Ako ay sasamba. Salamat po, Panginoon. Tunay na wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang kapantay. Sa puso Ay tanging ikaw, handog ay buong buhay. Handog po namin sa'yo. Pupurihin, awitan kita,
mo ang iyong puso. Bukas mo ang iyong bibig. Papurihan. Kalwalhatian. Kadakilaan. Kapangyarihan. Sa'yo. Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Hangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa iyong tawag, Panginoon. Salamat sa pagkakataon. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo, sa pagmamahal mo. Hallelujah. Ang nagtiwala sa akin. Sabihin mo sa Panginoon, O Diyos, sa kabutihan mo sa buhay ko, nandito ako. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang nagtiwala sa akin. Diyos, hindi kita bibiguin. O Diyos, Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin.
Dahil ang pangako ng Panginoon, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Marami na ang pagkakataon. Kapatid, huwag mong ubusin. Huwag kang umabot doon sa hangganan. Baka yun na yung huling hakbang. Upo ka muna ulit. Isip-isip muna ulit. Huwag mo itapon yung buhay mo sa pangako ng mundo. Kasi ang mundo magaling mangako. Papangakuan kanya ng kaginhawaan. Papangakuan kanya ng kapayapaan. Papangakuan kanya ng pagpapala. Ngunit itong mundo na to, lagi ring may kinukuha sa iyo. In short, pag nangako siya, hindi siya tapat. Binili mo lang siya. Tapos ikaw pa yung maghahabol sa kanya. Kapatid, ang Diyos pag nangako, siya pa yung nag-aalok sa iyo. At kapag nanalangin ka, siya rin yung tutugon sa iyo. Malaking pagkakaiba. Dito sa mundong ito, maganda lang ang pangako habang meron ka. Pag wala ka na, nakalimutan na rin ng mundo yung pangako niya sa iyo. Ngunit ang Diyos, meron na wala, nangako siya. Siya ay tapat at tutugon siya sa pangako niya sa iyo. Manatili ka dun sa pangako. Manatili ka dun sa pangako. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, may pangako ang Diyos sa iyo. Ulitin mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, may pangako ang Diyos sa iyo. Pangako niya, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaso lang, again, kailangan marunong ka ring mangako. Huwag ka kabig ng kabig. Marunong ka ring mangako sa Diyos. Amen? Awitin natin yung isang awit pa. Hallelujah. Tayo lumapit sa Diyos. Isang puso na nasasabik. O Panginoon, Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man. Aming kapayapaan, pangako niyo aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman.
Sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa'yo ang puso kong nag-iisa. aking pag-asa. Panginoon, Panginoon, tugon Sa aking dalangin, tapat kailan pa man aming kapayapaan. Pangako aking aming pangako niyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Langit kong sandigan. Pangako Niyo'y tapat, magpakailanman kailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo, Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di hindi mo ko iiwan iwan. Hindi mo ko o pababayaan. pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Hallelujah! Ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y Sa uling aking pagkakataon, panghahawakan. ako ay di iiwan. Ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako, Pangako niyo'y aking panghahawakan. panghawakan mo yung pangako ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong puso, Panginoon, akin ang pangako mo. Amen? At magsimula kang magpasalamat sa Kanya. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap ko po ang pangako. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang nangako. Salamat po, Panginoon. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ayon sa pangako ng Diyos, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tanggapin mo yung pangako. Sumunod ka sa tawag ng Diyos. Amen? Napurihin po ang Panginoon. Ngayon naman po, sama-sama po nating basahin from Romans chapter 10 verses 11 to 13. Let us all read. For the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord over all is reached to all who call upon Him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Praise God. Let us bow our head. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your goodness, that we are here to witness not only of your love, but of your most precious works of salvation into our lives. Thank you, Lord, for being so good to us. May I ask the Holy Spirit to work within each one of us today as we listen to your word,
and gave us understanding on who we are in Christ. This is our prayer. In Jesus' name, lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us all be seated. Maraming madalas na tinatanong to eh. Of course, lahat tayo gusto natin maligtas. Ano po? Siguro wala na tayong ibang pinakahahangad sa buhay natin kung hindi yung maligtas tayo sa gutom. Maligtas tayo sa sakit. Maligtas tayo sa utang. Praise the Lord. Maligtas din tayo sa pangungutang. So, marami tayong kaligtasan na gusto natin, paglabas natin sa bahay natin, makakauwi rin tayo, maligtas tayo sa disgrasya. Oo. Yung uso ngayon, yung maligtas tayo sa mga fake news. Ang dami nating iniisip araw-araw, hindi lamang sa maraming bagay, pero parang minsan nakakalimutan natin yung isa sa pinakamahalaga na kaligtasan. Kung bakit tayo nandito sa mundong ito. There got to be a reason. There got to be a reason why you were born. Bakit ka ipinanganak? Bakit ka pa kaya buhay ngayon? Ano kaya ang dahilan? Mayroon pang gustong gawin ng Diyos sa'yo. Kasi pag wala na, malamang magpapahinga ka na rin. People are dying every day, no? Some of them are without apparent reason. We come and go. Minsan nakakapagtaka dahil kausap mo lang, mamaya, ayaw na magsalita. Ganun tayong mga tao. Hindi natin alam kung kailan yun. Pakitanong naman doon sa katabi mo, kailan ba yun? Parang meron tayong birth certificate lahat eh, pero parang wala pa tayong death certificate. Ano ha? Hindi natin alam. Pero tiyak yan, magkakaroon ka ng death certificate isang araw. Tiyak na tiyak. Ngayon, yung araw na yon, may sinasabi ang Biblia. May sinasabi ang Diyos tungkol dito sa siyang pinakamahalaga at pinakaimportanteng paksa ng ating buhay. He's talking about our stay in this world. Sabi ng Biblia, ano lang daw tayo dito? Transient. Hindi daw tayo taga rito. Panandalian lang. Parang bisita lang tayo dito. Nobody remain forever. God has given us enough time para mapag-isipan natin, para makita natin talaga that we could discover life. Hindi pa ba kayo pagod? Hindi pa ba kayo pagod araw-araw? Pagkagising mo, magagawa ka ng almusal, tatrabaho ka, uuwi ka, matutulog ka, araw-araw. Saan makakarating yung buhay natin, ano? Pag inisip mo nga, no? Nabigyan na ba kayo ng time na mag-isip minsan, in a quiet place, na ang nire-reflect mo lang ay yung sarili mo at ang Diyos? Madalas yan nangyayari pag may sakit ka na. Kasi ang kausap mo, kisame eh. May nakahiga ka gano'n. Wala ka lang kausap, kisame na lang eh.
Nagtatanong ka, ano ba nangyari? Bakit ganito? Saan ako pupunta pagkatapos nito? Diba, nag-iisip tayo. No? Or in the earlier part, nagre-reflect tayo sa buhay natin. Hanggang saan ako makakarating? What is my wildest dreams in life? What shall I do first? Ano yung mga hinahanap natin sa buhay? At ano yung mga accomplishment natin sa buhay? Alam nyo, ako man nangarap eh. Nangarap ako na gumanda ang buhay ko. It was a very challenging time of my life that I would like to find the Lord. Nahanap ko ang Diyos eh. In my early days, when I was 60 years old, I was really like to search for God. Hanap ako ng hanap. Nahanap ko ang Diyos. Sa dami ng paghahanap ko, ibang Diyos yung nakikita ko, ibang Diyos yung nasusumpungan ko. Hanggang sa napagod na ako. Hindi ko masumpungan ng Diyos eh. Pag tinitignan ko sa Biblia, mali. Maling Diyos ito, hindi ito tama. So I keep on searching for God until one day that I got tired of searching. Because no way that I can find God that I discovered later on, you cannot really find God. Because only God can find you. Kahit anong paghahanap mo sa Diyos, hindi mo masusumpungan ng Diyos. May tamang panahon dyan. Pero pag hinanap ka ng Diyos, yung lahat ng dahilan ng buhay natin, lahat ng pangarap natin, lahat ng pinaghahandaan natin, at lahat ng pagsisikap natin sa buhay maglalaho. Because you're going to discover the root of all dreams, yung pinakaugat ng lahat ng hinahanap natin sa buhay, ay masusumpungan lang natin sa ating Panginoon. In the book of Romans chapter 10, as we mentioned just recently, sabi niya, for the scripture says, whosoever believe in Him, meaning Jesus Christ, will not be put to shame, for there is no distinction between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich to all who call upon Him. For whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. Sinabi ng Panginoon, pinapangako ko sa inyo, sa huling araw, ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing si Jesus ang Panginoon. Bawat isa sa atin mayroong appropriate time. It was a very surprising time that the Lord will find you. Because God has a purpose in your life. Marami tayong plano, pero minsan, iba yung plano ng Diyos sa atin. Meron tayong mga sarili nating mindset. Meron tayong sarili nating mga aral na tinanggap na, even beforehand. Sabi nila, Kristiyano ako kasi nabautismo na ako. At tiyak, maliligtas ako. May mga relihiyon na nagtuturo ng ganun eh. Ang kaligtasan daw, sapagkat siya'y nabautismo na, even before he was a child. But the Bible never agree on that.
Because baptism is not the very essence of salvation. Buksan nyo nga yung intro. Please. Yan. Second, it is not being religious. Religyoso ko eh. Nananalangin ako ng umaga, tanghali, gabi. Naniniwala ika ako sa Diyos. Hindi ako nanlalamang sa kapwa ko. Ang ipinapakain ko sa pamilya ko ay galing sa malinis. Kaya maliligtas ako. You're wrong. Salvation is not based on good works. Salvation is not being based on what you only believe. There is a scriptural emphasis, and it is clear. Sabi nung iba, kasi Christian ako, nag-church ako linggo-linggo eh. Tiyak maliligtas ako. Maraming mga sarili na siguro naman, di ba? Pag nakakatingin tayo doon sa patay, di ba? Pagtingin mo ng ganon, sana kaya siya ngayon? Uy, mabuti hindi sumagot. Tinanong mo lang, asan ka na kaya ngayon? Only God knows. It was only God who knows it. Sabi ng iba, hindi, malakas ako ngayon. Hindi pa ako mamamatay. Well, sabi mo yun. We do not know when is the time. Matanda na ako, malapit na ako. Well, marami na ako nilagpasan eh. Amen? Yung mga mas bata sa akin, namatay na eh. Ang buhay ng isang tao ay hindi lamang based sa kanyang edad. Sapagkat ang Diyos may itinakda na araw para sa iyo. Would you say amen to that? Amen. Uh-huh. Kaya minsan, pag hindi mo pa oras, hindi pa talaga. Pero pag oras mo na natutulog ka lang, hindi ka na magigising. Hello? Bakit? Kasi ang Diyos ay may takda lahat niyan. Sabi niya, walang mapangyayari sa mundong ito na hindi ko pahintulot. Walang bagay na nangyari na hindi ipinahintulot ng Diyos. Kaya wag natin sabihin na parang, ang buhay ko, ako ang boss, kung anong gusto ko, anong gusto ko mangyari. Well, pwede mo sabihin niya sa pansamantalahang bagay. At yun naman ang ginagawa natin madalas noon eh. I am the boss of my life. I would do whatever I want to do. But have we ever asked the Lord for a while, Lord, ano ba yung gusto mo naman? Ano ba yung plano mo naman? Ano ba yung mangyayari sa buhay ko, sa pamilya ko, lalo na yung mga padre de pamilya, di ba? Laking bagay pag kayo'y maunang umalis, di ba? Kawawa yung mga... naalala ko yung nanay ko nung kinikwento niya sa akin, sabi niya, Lord, huwag mong kunin yung anak ko, ako na lang. Sabi ko, pag kinuha ka, paano kami? No? Minsan yung mga magulang, pag may sakit yung anak, ako na lang kunin mo. Ano yung substitute? Life is not difficult if we understand it right. But life becomes very difficult if we contradict life. Ang introduction ng Ebanghelyo ng Panginoon, ang sabi niya sa Romans chapter 10, verse 13, For whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. The time will come that the conviction of the Holy Spirit will be putting into your heart. Ito yung genuine na, hindi ito peke. Kasi maraming peke, naniniwala lang sa Diyos, pero hindi naman totoo. Kasi mahalata mo walang change life, hindi nagbago yung buhay.
naniniwala lang sa Diyos pero walang pagbabago. Sapagkat sinasabi ng Biblia, ang tunay na pagbabago sa pagtanggap ng Diyos, may nangyayaring bago sa buhay nila. It affects your physical, emotional, and spiritual life. In John chapter 3, verse 17, parang redundant, pero the same call. He says, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Ang outcry ng Panginoon sa mundong ito, maligtas tayo. Now the question is, saan pamamaraan tayo nais ng Panginoon maligtas? Tutulad nung na-share ko sa inyo kanina, maligtas tayo sa gutom, maligtas tayo sa problema, maligtas tayo sa iba't ibang mga iniisip nating mga possible na pwedeng mangyari sa atin. Nasubukan niyo na bang magtago doon sa naniningil sa inyo? Hello? Medyo mahirap, ano? Tuturuan mo pa magsinungaling yung anak mo, sabihin mo, wala ako. Hindi ko nga maisip minsan bakit ang hirap naman ng buhay? Bakit gusto pa natin mabuhay, ano? Ang hirap naman. Lalo na yung buhay na talagang ang dami mong problema. May nakakausap ako Sabi niya, "Pastor, gusto ko nang mamatay Kasi ito na yung pinakamadali Sabi ko, teka muna. Ang tao namamatay physically, but spiritually hindi. Pag namatay ka ngayon, ayon sa kagustuhan mo, saan ka pupulutin? Sabi niya, saan nga ba? Di ka ako sa impyerno ka pupulutin. So you cannot escape. Kala kasi natin pag namatay tayo, tapos na Ang namamatay lang yung physical body. Yung soul mo, yun ang hahatulan ng Diyos. Hebrew chapter 9, verse 27, sabi niya, itinakda na minsan lang ang mga taong mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. May judgment. Kaya hindi ka pa rin makakatakas. Nandun ka pa rin sa content na yun. Siyempre, ayaw mo naman ilagay sa walang kasiguruhan ng buhay mo. Tama po ba? Oo. Kaya madalas pag narinig ko, sabi, namatay na siya noon. Kinuha na ni Lord. Tanong ko, sinong Lord kaya kumuha doon? Kinuha na daw ni Lord. Sabi naman ng isa, kay Lord na. Sinong Lord kaya yon? Para lang nakakataba sa puso, no? Tapos binibisita mo sa sementeryo, kinakausap mo, mabuti nilang hindi sumasagot. Akala mo tuloy, nandoon pa. So marami tayong wrong notion. For a very simple reason, we don't read the Bible quite often. Meron tayong oras sa lahat ng bagay, sa Bible, wala. Nasamantalang, ang nagsasabi lang ng totoo, ang Biblia. Ang mga tao, ang sinasabi kalimitan ay haka-haka. We have given so much time for many things, but we have not given enough time for the lasting things in life. Minsan nakakalungkot pag inisip natin, pero ito yung realidad May inihanda ko sa inyong 3 parte ng kaligtasan. So the 3 part of salvation, what we're going to discuss this morning. The first part is
God wants to save us from the penalty. Pag-usapan muna natin yung penalty. Kasi, sabi niya, for all have sinned and fall short from the glory of God. Lahat daw ay nagkasala. Walang taong hindi. Lahat ng tao ay may pagkukulang. Walang taong walang pagkukulang. Tapos sinabi niya sa Romans 6:23, paki-adjust nga anak, ayan. Ano sabi? Ang kabayaran ng kasalanan ay, ano pambayad? Kamatayan. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. May kabayaran lahat. Yung maling nagawa natin, may kabayaran. Wala pong libre. Sabi nila, ay sarap naman, nakakain ako sa party. Grabe, libre. Tama po. Kasi may nagbayad para sa'yo. Amen? Oo. Marami tayong na-enjoy sa buhay natin na libre. But if you look at the reality, because somebody paid for it. There is no such thing as libre. May nagbayad para sa atin. Then I will share to you later on. Sin is anything we do, say, or think. Ano daw yung kasalanan? Yung kasalanan daw ay yung anumang bagay na ginagawa natin, sinasabi natin, iniisip natin, that displeases God and break God's law. Kung di ka naman nagbabasa ng Biblia, hindi mo masyadong maintindihan yan. Akala mo lang, Lord, ikaw nang bahala. Madalas ko narinig yan naunawaan naman tayo ni Lord kahit na walang iya tayo. Naunawaan naman tayo ni Lord kaya kahit na ito inuuna ko kaysa siya, naiintindihan naman ako ni Lord. Alam naman ni Lord yung pangangailangan ko. Yun nga po alam nga po niya Kaya lang ikaw, hindi mo alam yung dapat mong gawin sa Diyos. Instead of obeying God and acknowledging God, we create an atmosphere of defense. Gawa tayo ng defense mechanism Teka muna, pagka ganito ito sasabihin ko, Pastor, hindi ako makakarating ng church. Bakit? Kasi meron kaming outing. Pastor, meron kaming anniversary. Meron kaming lahat ng meron. It's not me. It's God. It's not for my sake. It's for your sake. Pastor, bakit hindi ba pwede mag-absent? Pwede po. Wala naman nagsabing hindi kayo pwede mag-absent. Hindi naman tayo under the communist rule But you know it in your heart what you ought to do. Amen? Pwede naman palang Sabado gawin nyo, ba't Linggo mo ginagawa? Pwede mo naman palang gabing gawin yun bakit sa umaga mo ginagawa? Ang gusto mo kasi, ang Diyos lagi ang mag-adjust. Amen? Hello. Ulitin. Parang hindi ako naintindihan Ang gusto natin madalas, ang Diyos ang mag-adjust. Ayaw nating mag-adjust. Hindi kasi tayo adjustable. Gusto natin, Lord, maintindihan naman ako ni Lord. And that's what makes you different. Nalakpasan ko yung ibang doon na tayo sa Jesus was sent by the Father. Sino ba si Jesus Christ sa ating pagkaalam? Many of the time, hindi natin talaga siya kilala
Bagamat kilala niya tayo. Parang si Bongbong Marcos, kilala natin, pero hindi ka naman talaga niya kilala eh. Tama. Baliktad, ano? The reason why we do something that displeases God, because most of the time, because of our ignorance. Hosea chapter 4, verse 6, sabi niya, my people are destroyed because of lack of knowledge. Paano daw tayo nadidisgrasya sa buhay pananampalataya natin? Sapagkat lack of knowledge, hindi natin alam. Diba? Minsan may mga action tayo na mali. Ay, sorry, hindi ko alam eh. But the damage is there. Have you ever experienced na nagkamali tayo, but the damage is huge? Nagkamali ako, hindi ko nahulugan yung sasakyan ko. Nandito na yung yung financial hinahatak na, sorry, sabi niya, hindi pwede, atake na yan. Walang sorry dyan. Amen? Akala mo kasi laging member ng church yun, pwede sorry. That is one of the most critical area in our life. Lack of knowledge. The purpose of Jesus Christ was sent by the Father to be our Savior and to bring salvation to all who receive Him. In John chapter 3, verse 16, it says, for God, it started from God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish. Paano ba natin naintindihan yung word na believe? Believe na believe ka? Have we given a priority to God? Who among us? Sabi ko nga, it took me so many years to understand. Bisan kasi nagkakaroon tayo ng misconception, yung pagiging Savior at pagiging Lord ni Jesus. Kalimitan sa atin, gusto lang natin si Jesus as Savior, tagapagligtas lang. Kaya lahat ng ating problema, tagapagligtas ng utang, tagapagligtas ng sakit. Pag may sakit, si Jesus. Pag may utang, si Lord. Pag may problema, si Lord. Lalapit tayo kay Lord. But seldom did we understand, at the same time, Jesus is not just only our Savior, but Jesus is our Lord. Yung pagiging Lord ng ating Panginoon, ibig sabihin, siya yung nasusunod, hindi ikaw. Pag ikaw ang nasusunod, di ikaw ang Lord. Di ho ba? Every time na tayo ang nasusunod, hindi Lord si Jesus, tayo. I am the King and the Lord of myself. Who is Jesus Christ? Well, very simple. The Bible teaches us, Jesus Christ is, paki-adjust na anak. Yan. Sino si Jesus Christ? He is number one, the Son of God. He was born of a virgin. He lived a perfect, sinless life because He is in God, a God in human body. And later on, He died on the cross. Next, please. He paid the penalty of our sins that we have committed against God. He took all God's wrath on the cross for our sin. And Jesus, who knew no sin, was made to be sin for us because Jesus Christ took our penalty. Okay. Isa sa pinaka-unang-unang importanteng malaman natin kung bakit tayo maliligtas ay sapagkat mayroong magbabayad.
Siyang napakahalaga. Paano ka maliligtas sa isang bagay na wala naman talagang kaligtasan? Sabi niya for all have sinned, lahat daw ay nagkasala and fall short from the glory of God. Wala daw pong hindi naligtas. Ayan. Kanina pa kayo nakaupo, ako naman. Ayan. So, ito yung isang napakahalagang dapat nating maintindihan. Na una sa lahat, dahil tayo'y makasalanan at kailangan tayo magbayad ng ating buhay, di ba? For the wages of sin is death. Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Sino ang magbabayad? Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos ang bayad mo kasi makasalanan nga tayo. Yung kasalanan natin, o buhay makasalanan, ay hindi angkop upang maibsan ang galit ng Diyos sa ating paglabag. Kailangan natin ang tagapagligtas. Kaya pinadala ng Diyos ang Panginoong Hesus. Upang sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, magkaroon tayo ng buhay. Siya lamang ang makapagbabayad nun. Kaya namuhay siya na katulad ng mga makasalanan, anyong makasalanan, pero walang kasalanan. And He take everything in obedience. He paid all our crime at the cross of Calvary upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. Pinadali niya yung ating kaso, pinadali niya yung ating sitwasyon, yung mahirap na imposibleng sitwasyon na tayo ay maligtas, pinadali niya. Binayaran niya. Sabi niya, sige, huwag ka na problema, ako na magbabayad. Hindi ba nakakaranas tayo ng ganun? Wala tayong pambayad. May sumagot? Sagot ko na yan. Yun. Di ba? Kadalasan gumagawa niyan, parent natin, problema ko. Pero sabi, hindi na, sagot ko na yan. Wala namang inaabot, sinabi lang. Amen? Ibsan na, kasi may sumagot Kasi naniniwala ka sa kanya na totoo yung sinabi niya. Tama? Oo. Ang kailangan lang sabihin niya. Kasi alam mo gagawin niya. And that's what we are. It was Jesus Christ who paid the price. It was the Father who sent Jesus Christ. And that is good enough. That's the reason why sinabi niya, if you accept Him in faith. Wala ka pa naman sa langit Nandito ka pa lang But you cannot come to God without faith. In the book of Hebrews says, faith is substance of things you hope for, the evidence of things not seen. And it says, if without faith, you cannot please God. The only time that we can please God is when we practice our faith. So, paano tayo magsisimula ngayon? Gusto mo maligtas. So, kailangan may magbayad muna. So, kailangan mo ang Panginoong Diyos. At ang tanging makapagbabayad lang ng penalty. Nasubukan niyo na bang mahuli nung NCAP? Contact ka, apprehension. Yung drive ka ng drive, hindi mo alam, ang dami mo nang kuha, ang dami ng violation. Nagugulat ka na lang, pag nagpaparehistro ka, ang dami mong violation. 10. 3,000 isa. Di 30,000. Sometimes,
As we travel in life, hindi natin naiintindihan na may pananagutan pala ang bawat isa sa atin. Are we responsible in this life? Yes. Lahat ng ginagawa natin, we are responsible. Parang yung isa, sabi niya, Pastor, gusto ko na mag-asawa. O sige, okay lang yan. Alam mo ba yung responsibility niyan? Hindi po. Pero marunong kang gumawa ng bata? Opo. Marunong gumawa ng bata, pero hindi alam yung responsible or yung responsibility ng magkaroon ng pamilya. Hindi po, nandyan na po naman si Mama eh. At saka si Papa, bahala na po sila. Hello? Kaya dito sa atin sa church, pinagbawal ni Pastor yan. Marami nag-react sa akin nung una eh. Sabi ko, bawal ang ligaw-ligaw ha. Kasi nung una may nagliligaw-ligaw, tapos nakikita ko nabubuntis eh. O bakit nabuntis ka? Ano ba nakain mo? So bawal. In-implement namin yan, bawal ang ligaw. Meron akong mga espiya. May mga bubuit ako, tatawag sa, Pastor, may nanliligaw. Patatawag ko, alika dito. O, ba't nanliligaw ka? Eh, crush ko po eh. O, sige, crush mo. May papakain ka na? Wala po. Nag-aaral ka pa? Opo. Gusto mo makatapos? Opo. O, tigilan mo yan. Hello, amen? Hirap na hirap yung magulang mo, paaralin ka eh. Tapos ang ginagawa mo, iba. Mag-aral ka muna. Pagkatapos mo mag-aral, magtrabaho ka muna. Para yung trabaho mo, magbigay ka muna. Ay hirap na hirap palakihin ka ng nanay mo eh. Ang lakas mo pa naman kumain. Amen? Sabi si Pastor, pinakikialaman lahat. Sabi ko natural. Ano ba ang gusto nyo? Pag may problema lang kayo, lumalapit sa akin. Lahat ng problema nyo, gusto nyo akin. O di para ma-prevent natin, o di aayos ang buhay natin. Tama po ba? Naku, pumapalakpak yung ibang mga parents. Oh, grabe. Oh. Walang palakpak. Walang talab. But that's the meaning of life. Responsibility. Everything that we do in life depend on how we know it and react to responsibility. Sabi niya, ang gusto kong kurso ganito, Pastor, gusto kong ganito. Ganito yan. Hindi naman ako nagmamagaling sa inyo, ha? Hindi. Palagay ko, hindi dadami sa inyo ang kursong meron ako. Ako na siguro yung pinakamarami. No? Parang walang reaksyon, ha? Akala ko din noon yan. Ang importante ngayon, meron kayong bachelor degree. Kasi pag tinanong kayo ni empleyado o empleyo, ano natapos mo? Nurse po. Registered nurse. O sige, pasok ka na. Alam niyo kung anong trabaho? Call center. Kasi wala nang bakante sa ospital eh. Ikaw, ano natapos mo? Engineer po. Ano yan? Mechanical engineer po. O, sige, pasok ka na. Ano yung trabaho? Call center. Ang tagal mo nagsusunog ng kilay, ang papasukan mo pala ay call center. Alam niyo ba ang call center, doon lang sa school natin, yun lang mga natapos ng grade 12, pwede na mag-call center. Ang dami mong inubos na pera sa magulang mo, ang papasukin mo rin pala ay call center. Bakit? Kasi mismatch. Merong mga mismatch. Merong mga kurso, ang dami-dami, hindi kayang i-absorb ng industry. Amen? Kaya, ang ganda-ganda ng kurso mo, hirap na hirap ka. Pati ang magulang mo. Akala mo, tuwan-tuwa kapag graduate mo, may trabaho ka na. Wala. Itanong nyo sa UCA, lahat ng graduate ng UCA, ano ang mangyayari? Hindi pa nakakagraduate, may trabaho na. Amen?
lalo na ngayon, gumraduate na. May trabaho na, amen? O, palakpak naman sa Lord. Parang hindi yata kayo masaya. Kasi, isa sa pinakamahalaga na regalo natin sa magulang natin, hindi lang yung gumraduate na tayo. Kung hindi, yung hindi na tayo maging pabigat. Amen? Tumigil-tigil na nga kayo. Ilang taon na kayong pala palahingi, palakain, palatira. Hanggang sa gumraduate pa kayo, pala pa rin ba kayo? Dapat gumraduate na kayo doon, gumraduate na rin kayo sa kakahingi. Yan. Kasi yan ang pinaka nakakahiyang bagay. Di ba? Nakakahiya po ba? Parang gusto mo tumahimik, gano'n sabihin mo, ano? Oo. Dapat gumagraduate din tayo sa kakahingi. Baliktad na. Ito, pagdating ng katapusan, naku, mami, ito yung akin toka. Yan. Yan ang mga magagandang pakinggan, di ba? Hindi yung may asawa ka na, nag-graduate ka na, hingi ka pa rin ng hingi. May asawa ka na, hingi ka pa rin ng hingi. Talo sa iyo yung 3/4 na plywood, ang kapal, talagang hindi tumatalab. Tapos sasabihin mo, Christian ka. Sasabihin mo, naniniwala ka sa Diyos. Tapos sa buhay mo, hindi makita. Amen? Parang tahimik na rin. Talagang gustong-gusto ko sermon Yung tumatahimik tayo. So, hindi ka nagiging maayos na tao. Tapos sasabihin mo, Christian ka. Tapos sasabihin mo, naniniwala ka sa Diyos. Hindi nagsuswak. No? Balintuanan yung sinasabi natin. That's the reason why everything starts from the right beginning. Ganon din ang buhay ng nasa Diyos. Ang unahin natin, maintindihan natin, na hindi tayo maliligtas kung wala ang Panginoong Hesus. The only time that we can be saved if we acknowledge Jesus Christ to be our Lord and our Savior. That's the first thing. Alamin natin at naunawaan natin, may nagbayad ang Panginoon. Dahil may nagbayad, iingatan ko yun. Kasi baka sa susunod magbayad na naman siya. Amen? Gusto niyo ba linggo-linggo nagbabayad si Jesus? Oo. Miat-miya, nagbabayad. Si miat-miya, meron kang mali Kaya iingatan mo yun. So that's how it goes, no? Makita natin yung kahalagahan ng kaalaman natin once we begin to study the Bible. Kaya nga meron tayong study o Bible study para maintindihan natin kung ano yung kalalagayan natin. Hindi yung, Pastor, basta nag-church lang ako, tama na yan. Nahanap ko sa Biblia yung salitang, pag nag-church ka lang, tama na Wala po akong makita. Ang utos ng Diyos sa atin ay alamin natin at kilalanin natin ang Panginoon. Let us acknowledge God. He paid the penalty of our sin that we have committed against God. Somebody paid for it. He took all God's wrath on the cross. Kaya kailangan mabagubay sa krus si Kristo sapagkat yun ang kabayaran. In spite of the fact that Jesus said no sin, He was made to sin for us. Why? Because He took our penalty na dapat tayong magbayad, siyang nagbayad. Napakahalagang maintindihan ng isang Kristiyano yan. Upang ang buhay natin, sa paglalakad natin, nag-iingat na tayo. Teka muna, napakahalaga ng binayad ng Panginoon.
sa buhay ko. Iingatan ko na ngayon yung paglalakad ko. Amen? Next. Ano sabi doon? 3 days later. Kasi yan yung mga proof. These are the proof that Jesus Christ is alive. Ang daming debate rito sa paksang ito. Sabi ko, sa lahat ng relihiyon, ang relihiyong Kristyanismo lang na ang sinugo ay muling nabuhay. Kasi si Prophet Muhammad nung namatay, hindi na nabuhay eh. Si Buddha nung namatay, hindi na rin nabuhay eh. Lahat ng mga relihiyon na tinuturo nila, nung namatay, yung founder, hindi na nabuhay eh. Only Jesus Christ died and after 3 days rose again to prove to us that He is alive. Ang ating Diyos ay buhay. No? Ayaw natin ng Diyos na patay eh. Ang gusto natin yung Diyos na buhay eh. And so, the reason why Jesus Christ died, so that we could be saved from the penalty of sin. Sinagot niya at ang galit ng Diyos ay humupa dahil sa ginawa niya. He was justified because of that. And Jesus Christ earned that respect to us as we knew it. Ito po yung isa sa mga napakahalaga. Sino nagbayad ng kasalanan natin? Si Jesus Christ. Number 2. Not only He saved us from penalty, He saved us from the power of sin. When we talk about the power of sin, no? Ang kasalanan kasi may kapangyarihan eh. Sabi nila, hindi maganda yung magkasala eh. Bakit maraming may gusto nito? Ayoko niyan eh, masama eh. Pero bakit maraming may gusto niyan? Because there is power in sin. May kapangyarihan daw ang kasalanan. The only time that we can overcome the power of sin, if we begin to trust Jesus Christ as our Lord and Savior. We have 2 different worlds. Dalawa yung mundong tinitingnan natin ngayon. Ngayong umaga, makikita natin kung saan mundo tayo. Kasi minsan may mga katwirang mundo rin eh. Sabihin natin, because I got baptized, okay na ako. Not because you join a church. Miyembro na ako ng church na yun, okay na ako. Not just you call yourself religious, you're okay. Hindi, gumagawa naman ako ng mabuti. Recently, mayroong lumapit sa akin, tag-ibang church. Sabi niya, Pastor, bakit kaya pinayagan ng Diyos mamatay yung anak ko? Mabait naman akong tao, sabi sa akin. Gumagawa naman ako ng mabuti. Tumutulong naman ako sa mahirap. Bakit pinayagan ng Diyos na mamatay yung anak ko? Well, marami tayong mga bagay sa mundong ito na mga tanong, minsan hindi abot ng ating isip. Hindi ko na po sinagot eh. Kapag sinagot ko pa, baka mabigla. Marahil ka ako. Kung sasagutin ko, kaya inalaw ng Diyos mamatay yung anak mo para magising ka. Minsan meron tayong mga maling paniniwala sa sarili natin. Lalo na yung madalas narinig ko, wala naman ika akong inargabyadong tao.
Pride lang po yun. It doesn't mean na wala kang inargabyadong tao. Ibig sabihin, mabuting tao ka. Maybe you be raised from a Christian home. Next po. Maybe you put your faith in what Jesus did on the cross. But because yung unang-unang pinakamahalaga yung introductory ng buhay natin. Sapagkat naniwala tayo kay Jesus. Kay Jesus lang. Kasi sabi nila, hindi, marami naman akong ginagawang mabuti. Ang sabi ng ng Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9. Pag tinignan po natin yung sinasabi doon, maglilinaw yung isip natin Ano sabi doon? For by grace you've been saved through faith, and not of your works. It is a gift from God. Ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng kabutihan ng Diyos. Ang Diyos po ay mabuti upang iligtas tayo. Through faith, sabi niya. And that is not of yourself. Sa ibang translation, it's not of your works. Yan ay bigay ng Diyos. Not of your works, lest any man should boast. Kaya ang kaligtasan natin, balik natin ito sa una, ang may gawa ay ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nang tayo ay manampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon natin. Ulitin natin yung Romans chapter 10, 10 verse 13. Yung susunod, sabi niya, for whoever call on the name of the Lord shall be saved. Now, sa area nito, meron tayong minsan na napapansin ako, may taong nag-struggle. You take note. If you do that, the Bible said, thou shall be saved if you do that. Bakit? Ang Panginoon na nangako sa salita niya. Sinabi niya, ang sumampalataya ngayon ay maliligtas. Paano mo nalalaman? Sinabi niya And sometimes, even if you don't feel like it, napilitan ka lang tanggapin ng Panginoon, napilitan ka lang. Sometimes you have struggle on it. Or maybe you have doubts. The rest would be the work of the Holy Spirit. If we can only come to the Lord and receive Him as Lord and Savior. Many of the significant time in life, marami po tayong minsan ginagawa, hindi natin naintindihan Minsan, may mga taong kritiko talaga, gusto niyang malaman muna yung ginagawa niya bago niya gawin. Pero sa totoo lang, araw-araw marami kang ginagawa na kadalasan hindi mo alam kung ano ba talaga yun. Hello? Sample pa po ba? May lumapit sa akin. Saan ka pupunta? Sabi niya, hindi ko nga alam Pupunta na ako sa mall, maglalakad-lakad din niya, alam anong ginagawa mo? Hindi ko nga alam tutulog na lang ako. Many of the time, hindi talaga natin, limbawa, saan ka makakarating ngayon? Sa sitwasyon mo ngayon, saan ka makakapunta? Sa kalagayan natin, ano yung gagawin natin? What is our wildest dream in life?
Salamat sa Diyos, tapos na yung mga anak ko. Pwede na akong mamatay. No, madalas ko naririnig yun eh. She feels na natapos na niya yung kanyang gagawin. But still, ang Diyos ang nasusunod doon, amen? Oo. At dapat makita natin na ang bawat pamilya may plano ang Diyos. Yung Matthew 6:33, sabi niya, you seek the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ang Diyos pala, pag hinanap natin yung kaharian niya, no? Yung mga bagay na kahit minsan di natin naintindihan, idadagdag sa atin ng Panginoon. Lahat tayo, nung ipanganak tayo, ay hubad. Amen? Anuman ang nasa atin ngayon, ay kaloob ng Diyos. Sabi ng Biblia, sa awit 50, ang lahat ng bagay ay sa Diyos. At lahat ng bagay ay babalik sa Diyos. Ipinanganak kang wala, aalis ka ding wala. Minsan yung pinapanood namin yung mga Chinese na namamatay, sabi ko, bakit may Mercedes-Benz na laruan, sinusunog? Sabi nila, pag akyat niya sa langit, para meron siyang Mercedes-Benz. May bahay na gawa doon sa mga papel-papel. Sabi ko, ano? Sabi niya, ginawa ko nga para two-story ka, para akyat sa langit. May two-story siya. May mga pera pa. O ba't ang daming pera? Sabi, para pagdating sa langit, meron siyang baon. Nag-imagine talaga yung mga tao, no? Gusto niyo ba mabaunan din kayo ng pera? Pag namatay, sunugin? Because of lack of knowledge. Sa paniniwala nila, sa pamamagitan ng pagsusunog na ganon, yung sinusunog daw nila na paper money, baka mahuli pa tayo na central bank niyan. Hindi naman totoong pera. So people are crazy. Kailangan daw, pag may namatay, kailangan daw merong 9 days ba yan? Meron pang 40 days. Meron pang 120 days. Sabi ko, bakit po? Nabasa niyo po ba sa Bible? Hindi, ayon sa tradisyon yan. Kasi yung kaluluwa, nandito pa. Pag binasa ko po yung Biblia sa inyo, maniniwala po kayo. Sabi niya, opo. Basahin natin ang Hebrew chapter 9:27. Tinakda na ang mga tao minsan lang mamatay at ang pagkatapos ay ang paghuhukom. Pag namatay po tayo, agad-agad haharap na po tayo sa judgment. Isipin nyo kung totoo yung sinasabi nyo na may 40 days, may 120 days. Ang gulo na natin, ang dami ditong kaluluwa. Tapos, taon-taon pa, pag November 1, sasabihin nyo, bumababai ka lahat yung kaluluwa ng mga patay. Di lalong ang gulo natin. Traffic na po tayo niyan. Hindi po yan totoo. Kapagkat ang isang taong namatay na, ay sumakabilang buhay. Kaya sumakabilang buhay hindi sumakabilang bahay. Sumakabilang buhay na po. Kaya yung Biblia, napakahalaga na nababasa natin para hindi po tayo na-scam. Na-scam tayo eh. Nakakapaniwala tayo ng mga bagay na haka-haka lang, wala namang basihan. Amen? Next, if you recognize your sinfulness, the Bible called this repentance. Sabi niya, kung naniniwala kang makasalanan ka, ang tawag sa Biblia niyan ay paghihingi ng tawad.
Hindi po tayo makakalapit sa Diyos kung hindi naman tayo humihingi ng tawad. Naalala ko yung tatay ko. Yung tatay ko kasi, 80s. Nung kumakain kami, ako yung nanalangin, sabi ko, salamat Panginoon sa pagkain, sa mga biyaya. Nung matapos ako manalangin, naghalit. Sabi niya, ano yung sinasabi mo? Ako nagluto niya na. Ako gumawa niya. Hindi yan Diyos mo. Sabi sa akin. Talaga kakot. Iba talaga itong tatay ko eh. Ibang klase. Pero nung bago siya mamatay, mahal na niya si Jesus. Ibang klase na bago. Marami tayong mga filosofiya sa buhay o sa utak. Minsan, pag hindi po tayo nakakapagbasa ng Biblia, hindi po natin nalalaman at naiintindihan. When you put your faith alone in Jesus Christ alone, the best you know how, the Bible says, thou shall be saved. Salvation in faith alone can bring us to a better understanding on Jesus alone. Ang makakapagligtas lang sa atin, hindi relihiyon, hindi itong church na ito, hindi yung pastor. Yung pastor kailangan din ng kaligtasan. Ang Panginoong Jesucristo lang. Kaya it's Jesus alone. Ang pananampalataya lamang, it's faith alone that can save us. Kasi wala tayong kakayanan upang gawin ang lahat ng yon, ibinigay ng Diyos si Kristo. Upang sa pamamagitan ni Kristo, magkaroon tayo ng buhay at magkaroon tayo ng kapayapaan. Number 3, we not only save from the penalty of sin, we are also saved from the presence of sin. Not only that He wants us to be saved from the penalty, if we trust Jesus Christ as our Lord and Savior, He is saving us from the presence of sin. Sa mundong ito, hindi tayo makakaligtas. It's difficult for us to live a perfect life. Kaya binigay ng Panginoon yung 1 John chapter 1 verse 9, and it says, if you confess your sin, then He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Tuwing magkakamali daw tayo, aminin natin. Sabihin natin, Panginoon, patawarin mo ako. Kasi minsan umiiral yung pride. Hindi natin maintindihan kung sino ang mali. Sabi ko, sa katwiran ko lagi, sabi ko, hindi naman masyadong mahirap intindihin yan eh. Marunong ka humingi ng tawad, marunong ka magpatawad. Huwag yung marunong ka lang humingi ng tawad, hindi ka marunong magpatawad. So, isang konklusyon na gusto ko makita nyo ngayong umaga, na meron tayong isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At matatanggap lang natin yung biyaya, yung principle o yung purpose ng God sa buhay ng bawat isa sa atin kung tatanggapin natin siya. We cannot change even ourselves. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Merong Diyos na pwedeng bumago ng buhay natin. Kung gusto po niyong maranasan ang pagbabago ng Diyos, siguro matagal ka na nagplaplano na gusto mong baguhin ang sarili mo, baguhin ang isip mo, baguhin ang lifestyle mo, na hindi ka naman successful. Bakit di mo subukan ngayong araw?
Tanggapin natin ang Panginoon. Hayaan natin siyang pumasok sa ating buhay. Na siya na nangako sa atin na babaguhin tayo. Gawin natin ngayong umaga. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang sabi ng Biblia, sa Romans chapter 10, verse 17, ano daw yung faith? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw ay nakakasumpong sa atin sa patuloy nating napakinggan. Ngayong umaga napakinggan po natin na pwede tayong maligtas ng totoo. Hindi na po ito scam, ha? Totoo po ito. Meron pong Diyos na handang magligtas sa atin. Meron pong Diyos na handang tumanggap sa atin. Ang importante, tiyakin nating tinanggap natin siya. Sabi kasi, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ipikit po natin ang ating mga mata, yukod po natin ang ating mga ulo, at sabihin natin at usalin natin, sabihin natin, Panginoong Hesus, ngayon pong umaga, matapos ko pong marinig ang katotohanan ng iyong salita, humihingi po ako sa iyo ng tawad sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng nagawa kong mali, mga pagkukulang at mga kaisipang mali. Magmula sa umagang ito, inaanyayahan kitang pumasok sa aking buhay bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ipinapangako ko sa iyo, susunod na po ako sa mga salita mo. Gabayan mo lang po ako at samahan. Salamat po sa kabutihan mo. Magmula sa araw na ito, nais ko pong maranasan ka. Ikaw na po ang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Bagamat marami pa akong hindi naiintindihan, padala mo ang Espiritu Santo mo sa araw-araw na aking paglalakad upang maintindihan ko po at masundan ko ang banal na salita mo. Dalangin ko po ito sa tanging pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas at Panginoon. Lahat ng tumanggap sa Panginoon ngayong umaga ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po. Thank you, Lord. Awitin natin yung tataas kita habang may hininga. Amen. Alam mo, mahalaga po yung hininga. Amen. Huminga ka kayo. May hininga tayo, no? Isang awitin sa Panginoon na makapagbigay luwalhati sa Kanya. One of the greatest sins, sabi nga nung ano daw yung malaking kasalanan sa ngayon ng mga tao sa Diyos? Yung kasalanang hindi marunong magpatawad o maghingi ng pasasalamat. Thankless. It is a thankless life. Amen? Habang may hininga, doon tayo mag-umpisa. Ay sasama. Sige po, mawit po tayo. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga. Bisan pa, habang may hininga, sa'yo ako ay sasama.
sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Minsan pa, itataas kita. Hallelujah. sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, sa buhay ko at sa puso ko, kita. Palakpakan po natin ang Diyos. Salamat po sa ating Panginoon. Matapos po niyong tanggapin ng Panginoon, yung mga bagay na mahirap natin baguhin ngayon, dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa inyo na, hindi po kayo mahihirapan sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang gumagawa ng pagtulong sa atin upang magampanan po natin ang tungkulin natin sa Diyos. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. Kayo po ay nanonood sa UCF TV.